pagpipilian ito. Kasuklam-suklam ang gobyernong manhid at walang pakialam sa hirap ng ating mga magsasaka at mangingisda, mga sektor na nagpapakain sa atin na halos walang makain, gutom ang mga pamilya. Wala silang pakialam. Gobyernong tulog, lasing sa kapangyarihan, sadyang pipiliin pa bumiyahe, makihalubilo sa Canada, sa mga dayuhan sa Amerika, habang ang Pilipino ay nagdurusa sa gasulinang hindi abot kaya, pagkaing ginintuan at napakahirap na buhay. Wala silang pakialam. Pagkat itong gobyerno ay bangag, walang malay, nagkukunwaring hindi nakikita ang 10 ton na ebidensya, ang 12-12 testigo, ang 18 higit pang mga Marines. Itong baha at flood control na lulunod sa atin lahat. Wala silang pakialam. Kaya marami po sa inyo naging kasama ko nung ating kabataan. At ang suot natin ay itong t-shirt. Ang sigaw natin noon pa, makialam! Makialam na po tayo! Makialam para sa kabataan, makialam para sa kinabukasan, makialam para maibalik ang katotohanan sa ating lipi. Panahon na maibalik ang katarungan, ang hustisya na hindi buktot at binabaluktot ang batas at saligang batas. Katarungan na pantay-pantay sa mahirap at mayaman. Katarungan na walang sino-sino, na walang pinipili na kaalyado o kalaban daw. Katarungan na naiiba ngayon para sa senador at sa mga pinsang buo. Katarungan para sa lahat ng Pilipino. We are one! Wala pang pahayag ang Malacanang sa mga bagong banat ng presidential sister laban sa Pangulo. Pero nauna nang inamin ng Malacanang ang matagal nang hindi pag-uusap ng Pangulo at ng kanyang kapatid. Gayunman tiniyak ng palasyo na wala umanong anumang sama ng loob si PBBM kay Senator Amy. Sinagot naman ng palasyo ang mga tirada ni VP Sara kaugnay sa rally ng iglesia. Ang Pangulo naman nakatutok daw sa mga nangyayari sa EDSA. Kaya raw nagkansela ng public engagement si Pangulong Bongbong Marcos ngayong umaga ay para mag-monitor ng rally o surprise rally na sa tingin ng Malacanang ay plinadong ilihim sa gobyerno. Willard, ang surprise rally na ito ng Iglesia ni Cristo ay subakto rin sa 4th anniversary ng Marcos Jr. administration ngayong araw, June 30. Nirerespeto raw ng Malacanang ang Iglesia ni Cristo, ang paninindigan nito at ang pamunuan nito. Pero may mga batas daw na dapat sundin lalo na sa pagsasagawa ng mga rally. Pero si PBBM daw, ito ang reaksyon. Pakinggan natin. Nagtataka siya na dahil masasampahan ng kaso si Senator Marcoleta or na nasasangkot sa isang kaso sa Senator Marcoleta ay kailangan ng maglunsad ng ganitong kalaking rally ang mga kapatiran, ang ating iginagalang na mga kapatiran sa INC. But still, ang Pangulo po ay nakikinig, iginagalang sila. Ang tangi lamang niyang hiling ay igalang natin lahat yung mga naaapektuhan.
Madaling araw na lamang ng opisina ng presidente na may surprise rally ang INC. Ngayon, may mga nagtatanong kung bakit tila hindi ito natunugan ng gobyerno sa kabila ng intelligence fund ng Pangulo. Ayon sa Malacanang, hindi nila masasabi kung may pagkukulang sa intelligence gathering. Pero hindi raw maganda ang protestang ito dahil marami daw trabahador at estudyante ang apektado gayong main road ng EDSA. Kung may mga lumabag daw sa batas, iimbestigahan ito ng pamahalaan. Pero hindi sinagot ng Malacanang kung ang iimbestigahan ba ay ang pamunuan ng Iglesia ni Cristo o yung mga nasa EDSA na nakaapekto raw ng trapiko ngayong araw. Hindi rin daw rally ang sagot sa kasong isasampa ng Ombudsman kay Senador Rodante Marcoleta dahil nasa korte ang sagot ayon sa palasyo. Ang kaso rin daw ni Marcoleta ay hindi naman nanggaling sa kung sino lang. Ayon sa palasyo, ito ay nanggaling mismo sa senador na umaming tumanggap siya ng 75 million peso campaign donation noong 2025. Sinagot din ng palasyo ang pahayag ni VP Sara na ang sentimiento sa EDSA ngayon ay definisyon of poor governance ng Marcos Jr. government. So sasabihin ba natin good governance? Definitely, absolutely, with regard to the administration of President Ferdinand R. Marcos Jr., we have this good governance. Ang itanong po natin ay kung ano ang nangyari sa nakaraan. Ba't di natin hanapin yung sinasabi ni dating Pangulong Duterte na ghost projects as early as 2020? Saan na rin po ba yung mga ghost projects at mga maanumalang flood control projects na binabanggit ni dating Congressman Andaya? Bakit hindi rin natin ito hanapin? Hindi maaaring magturo basta ang Vice Presidente dahil ngayon lang po nagpaimbestiga ng ganito ang Pangulong Marcos Jr. Yung mga nakaraan na nagkaroon ng pang-aabuso sa pondo, maybe through build, nag-crossover pa sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. Kaya nga po, nung napansin, nakita, nagpaimbestiga. Wala naman daw nakikitang banta ang Pangulo mula sa libo-libong nagprotesta. Pero kaya raw puno ng barikada ang paligid ng Malacanang ay para protektahan ang mga nasa loob dito, lalo na at nandito ang opisina ng presidente mismo. Dito raw ang ombudsman sa palasyo, pero walang sagot sa atin ang Malacanang patungkol dyan. At Willard, paalala ng palasyo sa kampo ni Marcoleta kung sa kampo raw o sa kaso ni former President Rodrigo Duterte ay naniniwala sila na gumagana ang justice system dito sa Pilipinas, ay hayaan daw at panindigan nila na umiral at gumulo ang hustisya para naman sa senador. Willard. Ivy, may plano ba na si PBBM mismo ang lumabas at magbigay ng pahayag ukol sa mga nangyari ngayong araw? Willard, natanong din yan kanina sa press briefing ni Undersecretary Claire Castro, lalo na yung tanong na willing bang makipag-usap o makipagpulong si PBBM sa pamunuan ng Iglesia ni Cristo. Pero sa ngayon ay wala raw maibibigay na sagot ang palasyo dahil hindi pa napapag-usapan ang tungkol dyan. Willard. Alam ko po, ang promotor nito ay ang ating ombudsman. Excuse me ha. Ito ang naging payag ni Senator Rodante Marcoleta sa isang video message matapos ihayag ng Office of the Ombudsman ang planong pagsasampa ng kasong plunder laban sa kanya. Sa kanya mensahe, sinabi ni Marcoleta na naniniwala siyang ang ombudsman ang may pangunahing nagtutulak ng kaso laban sa kanya. Iniugnay niya ito sa isang naging palitan ng payag sa Senado noong kasagsagan ng kanilang pagdinig ng umano'y flood control anomalies. Alam ko po, ang promotor nito ay ang ating ombudsman sapagkat nung kami po ay nagtalo-talo sa bulwagan ng Senado. Isa sa aming ang nagsabi, sometimes we have to bend the law. At sumagot po ang ombudsman nung tinanong siya kung tama ang kanyang sinabi. Alam na po ninyo kung ano ang kanyang sinagot. Yes, sir. Sometimes we have to bend the law. Wala na. Ang mga bend the law, boys. Ayon kay Marcoleta, ang naturang palitan ng isa sa mga dahilan kung bakit hindi siya naniniwalang patas ang kasong isinampa laban sa kanya. Nauna nang inanunsyo ng Office of the Ombudsman ang planong pagsasampa ng kasong plunder
laban kay Marcoleta kaugnay ng umano'y hindi na ideklarang campaign contributions noong 2025 elections. Mariin namang itinanggi ng senador ang mga aligasyon at iginiit na ang kaso ay may layuning pigilan ng kanyang patuloy na paglalantad ng umano'y katiwalian at ang kanyang pakikilahok sa nalalapit na impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Okay, ito. Agree ako. Napanood ko yung video message ni Senator Marcoleta. Nakakalungkot nga eh. Dahil parang namamaalam na siya sa atin na handa niyang harapin ang hamon, handa niyang harapin ang sakripisyo na makulong para sa atin, mga kababayan niya. Dahil ang kasalanan ko lang, sabi niya, ay ang aking pag-iingay, pagpupursigi na maimbestigahan ang grabing nakawan sa kaban ng ating bansa. At ito, ikukulong nila ako ng dahil dito. So bakit ikukulong? Akala nila na pag makulong na si Senator Marcoleta ay tatahimik na ang taong bayan sa panawagan ng transparency, accountability. But they are totally wrong. Pag ikinulong nila si Senator Marcoleta, lalong mag-iingay ang taong bayan. Lalo na ang Iglesia ni Cristo. Sa pahayag ni Brother Edwil Sabala, ang spokesperson ng Iglesia, nagbabala ang Iglesia ni Cristo, kahit ikulong nyo pa si Senator Marcoleta, hindi kami titigil sa pag-iingay, panawagan para sa kapakanan ng mga taong bayan na inyong ninanakawan. So, sige. Ayan, flood control investigation, isang dahilan yan para tumahimik siya. Pangalawa, sa impeachment trial. Dahil matinik na abogado itong si Marcoleta, nakikita nila, malaking balakid nila ito sa impeachment trial. But anyway, sa Senado ngayon may 5 abogado. Sa Gatchalian Black, nandyan si Escudero, nandyan si Pangilinan. Cayetano Black, nandyan yung magkapatid na Cayetano at itong si Senator Marcoleta. At mahihirapan sila. Mahihirapan ang prosecution kapag nandyan si Marcoleta na magbusisi sa kanilang mga ginagawa. Kaya, yes, naniniwala ko na gagawin ng lahat ng administrasyong ito para mapakulong si Marcoleta. Tingnan natin. Maalala ninyo, I don't know kung sinong presidente noon, may mga ang DOJ nagsimula ng investigasyon para kasuhan ang mga matataas na opisyal ng Iglesia ni Cristo dahil sa nabulgar na anomalya sa loob ng simbahan. Anong nangyari? Nag-rally ang Iglesia. Sunod-sunod na mga rallies yun. Anong nangyari? Bumigay ang Department of Justice. Hindi itinuloy ang pagsasampa ng kaso. Ganyan kalakas ang impluensya ng Iglesia ni Cristo. Panahon ng Marcos Sr. Administration, sinubukan ng Marcos Sr. na pasukin, kontrolahin ang Central Church o office ng Iglesia, but natalo sila. Umatras ang mga sundalo dahil ang mga sundalong lumusob doon, sila ang namatayan. Marcos Sr. na yan, ha? Sinubukan ulit ni Gloria Macapagal Arroyo na kontrolin ang Iglesia ng kanyang administrasyon. Wala rin. Pati Cory Aquino, wala rin. 3 administration na ang sumubok na kontrolahin ang Iglesia. Wala silang nagawa. So tingnan natin. Itong Marcos Jr. administration, kung mas matigas ba siya
malalampasan niya yung ginawa ng kanyang ama. But I doubt it. So, it's a battle of will between Iglesia ni Cristo and this administration. Sige, good luck. Ombudsman Boying Rimulya, sana magtagumpay kayo sa pagpaaresto, pagpakulong kay Senator Rodante Marcoleta. Questionable ang pagpapatupad ng batas ng Office of the Ombudsman matapos na isulong nito ang pagsasampa ng kaso laban kay Senador Rodante Marcoleta kaugnay ng isang campaign contribution, habang iilan lamang ang nakasuhan dahil sa pagkakasangkot sa maanumalyang flood control projects sa bansa. Duda ang publiko sa mabilis na aksyon ng Office of the Ombudsman sa umano'y kasong plunder ni Senator Rodante Marcoleta kaugnay sa campaign contribution. Ito'y sa kabila na tila nabinbin ang kasong kinahaharap ni na Joel Villanueva at Francis Cisa Escudero at iba pang mga nasasangkot sa flood control scandal tulad nila dating House Speaker Martin Romualdez at iba pang opisyal ng pamahalaan. Isang taon na mula nang pumutok ang skandalo sa napakalawak at malalang korupsyon sa kasaysayan ng bansa. Sa umusad na investigasyon, naging state witness naman ang kalaunan. Ibinasura ng COMELEC ang election case, pero nagrekomenda naman ang Fed Investigation Bureau ng Office of the Ombudsman ng pagsasampa ng kasong plunder, indirect bribery at paglabag sa Presidential Decree No. 46. Pero sa ilalim ng batas, nakasaad sa Republic Act No. 7080 o ang Plunder Law, hindi sapat na may campaign contribution lamang upang otomatiko makabuo ng kasong plunder. Kailangang mapatunayan na ang umano'y natanggap na halaga ay bahagi ng pagkakamal ng hindi bababa sa 50 milyong pisong ill-gotten wealth sa pamamagitan ng kombinasyon o series of overt or criminal acts na tinutukoy sa batas. Pero sa kaso ni Senador Marcoleta, tila hindi naman nasunod ang mga nasabing parametro para tuluyang isampa ang kaso. Dahil dito, iginit ang kampo ni Senador Rodante Marcoleta na kini-question nila ang legal na batayan ng inirekomendang kasong plunder dahil hindi natutugunan ng mga aligasyon ang mga elementong itinakda ng batas. Pero sa kabila ng mga kini-questioning issue sa legal na batayan ng reklamo, nagpatuloy pa rin ang pagrerekomenda ng pagsasampa ng kaso ng Ombudsman laban kay Senador Rodante Marcoleta. Kasabay nito, binigyan din ng mga kritiko na hanggang sa kasalukuyan ay wala pa rin katumbas na aksyon sa iba pang mga kasong may kaugnayan sa umano'y maanumalyang flood control projects. Anila, dapat maging patas ang trato ng Ombudsman laban sa lahat ng mga sangkot kung may sapat na ebidensya upang maipakita ang pare-parehong pagpapatupad ng batas. Giit ng mga kritiko, kung may sapat na ebidensya laban sa lahat ng mga nasasangkot, dapat ding maisulong ang mga kaugnay na reklamo upang maipakita ang pantay na pagpapatupad ng batas. Ipinagtataka man ng basehan, nirerespeto raw ni Pangulong Bongbong Marcos ang karapatan ng mga nagrally sa EDSA na magtipon at magpahayag. Ayon po yan sa Malacanang. At ayon naman sa Iglesia ni Cristo, hindi makatarungan kaya tinututulan nila ang nakaambang pagsasampa ng kasong plunder laban kay Senador Rodante Marcoleta. Transparency, accountability, justice, and peace. Ito raw ang pinaglalaban ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo kaya sila nagrarally. Tinututulan nila ang nakaambang pagsasampa ng kasong plunder laban kay Senador Rodante Marcoleta. Si Senator Dante Marcoleta ay nanguna sa pag-iimbestiga sa isa sa pinakamalaking pandarambong na naganap sa ating kasaysayan. Bakit siya na nagsusulong sa pag-expose ng mga sangkot sa napakalaking pagnanakaw sa Pilipinas ang kakasuhan at ipakukulong sa halip na ang mga na-expose? Ang nakaambang kaso ay kaugnay ng pagtanggap ni Marcoleta ng 75 million pesos mula sa 3 individual noong January 2025, panahong kongresista pa siya. Ayon sa Ombudsman, hindi tamang tumatanggap ng ganong kalaking halaga ang isang opisyal ng gobyerno. Pero tanong ni INC spokesperson Brother Edwin Sabala, paanong naging plunder ang pagtanggap ng campaign donation o campaign contribution?
Hindi naman galing sa kabangyaman ng Pilipinas ang tinanggap niyang donation. Pero sabi ng Ombudsman, hindi kailangan galing sa kaban ng bayan ang perang tinanggap para ituring itong plunder. Binalikan din ng INC ang pag-absuelto ng Commission on Elections kay Marcoleta tungkol sa tinanggap na pera. Hinihingan namin ng pahayag ang COMELEC. Sa pahayag nila noong Marso, sinabi nitong bagamat nakumpirmang tumanggap si Marcoleta ng pinansyal na kontribusyon nagkakahalaga ng 75 million pesos. Nangyari ito bagong simula ng campaign period, kung kailan hindi pa maituturing na kandidato si Marcoleta, kaya hindi maituturing na election offense ang non-declaration. Pero paglilinaw ng COMELEC, maring may iba pang batas na nakasasakop dito. Hindi tutol ang Iglesia ni Cristo sa pagpapatupad ng batas. Pero tutol kami sa pagbaluktot sa batas, lalo na kung ang layunin ay para pagtakpan ang katiwalian. Gusto naming ipaalam sa kanila na isang injustice ang selective justice at hindi kami mananahimik sa harap nitong napakalaking pagyurak sa katarungan na hinihingi ng ating mga kababayan. Ang isinagawang rally sa EDSA, iniugnay ni Vice President Sara Duterte sa anyay poor governance ng Administrasyong Marcos. Sa halip daw na tugunan ng mahalagang suliraning kinaharap ng bansa, ginagamit umano ng administrasyon ang sistema ng hustisya laban sa mga taong nagsasalita tungkol sa umunoy katiwalian, pumupuna sa kakayahan ng pamahalaan o bumabatiko sa Pangulo. Sabi pa ng Bisen, nagbunga ng mas mapaniil na sitwasyong pampolitika ang estilo ng pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos, kung saan ang mga kritisismo ay sinasagot ng pananakot. Pagdidiin pa ng pangalawang Pangulo, hindi na lang tungkol sa politika ang usapin kundi ang kinabukasan ng bansa at ng mga Pilipino. Sagot ng palasyo, Nag-ugat ang mga usaping ito dahil sa pagpapatupad ng Pangulo ng batas. Sa mabilisang pagpapanagot sa mga taong sangkot, walang sinisino, walang kulay, wala pang isang taon. Pero naiinip ang karamihan. Pero hindi sila nainip sa 6 na taon ni dating Pangulong Duterte na walang halos nagawang pag-iimbestiga. sa gitna ng protesta, kinansilang lahat ng lakad ng Pangulo sa Maynila, pati ang pagharap sana sa mga mamamahayag kaninang tanghali. Ayon sa palasyo, walang banta sa Pangulo, pero hinigpitan din ang pagpasok sa Malacanang. Hindi po natin alam kung may mangyayari dito, kung may papasok or what. So ito po ang pinaka-opisina ng ating Pangulo. So dapat din po natin itong proteksyonan. Kahit ano pang klaseng rally yan, maliit, malaki, dapat nating proteksyonan at ito po ay parte na po ng seguridad. Buong maghapon lang sa Malacanang ang Pangulo para i-monitor ang sitwasyon sa EDSA. Pero ipinagtataka raw ng Pangulo ang basihan ng kilos protesta. Nagtataka siya na dahil masasampahan ng kaso si Senator Marcoleta or na nasasangkot sa isang kaso sa Senator Marcoleta ay kailangan ng maglunsad ng ganitong kalaking rally. At still, ang Pangulo po ay nakikinig, iginagalang sila. Ang tangi lamang niyang hiling ay igalang natin lahat yung mga naaapektuhan na dapat ay hindi naaapektuhan. Ayon sa palasyo, nire-respeto ng administrasyon ang karapatan ng Iglesia ni Cristo na magtipon at magpahayag. Suportado rin ng Pangulo ang panawagan nila para sa pananagutan, hustisya at kapayapaan. Ang Pangulo po ay naniniwala sa paninindigan ng INC. Ipatupad ang batas, transparency, accountability, managot ang dapat managot. At yan po yung ginagawa ng administrasyon. Kung dapat managot ang isang Senator Marcoleta na nagkataon na miyembro ng INC, hindi po ba dapat na i-push din natin yon? Utos ng Pangulo sa pulisya, maximum tolerance at paggalang sa karapatan ng mga nagpoprotesta. Pero kasabay nito ay ang utos sa ipatupad ang batas at pangalagaan ang karapatan ng ibang naaapektuhan. Ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Kung ako si BBM, di ko na itutuloy. Baka pagbalik niya galing sa Canada, wala na siya sa pwesto o sa palasyo. Ito ang naging payag ni Ramon Tulfo sa kanyang social media post habang nagpapatuloy ang malawakang pagtitipon ng mga membro ng Iglesia ni Cristo sa EDSA nitong Martes.
Ayon kay Tulfo, mahigpit ang pagbabantay sa Malacanang habang patuloy na dumarami ang mga tao sa EDSA. Binanggit din niya na nagkaroon umano ng komosyon matapos ang sagupaan sa pagitan ng ilang membro ng iglesia at mga pulis. Malacanang is heavily guarded. The crowd at EDSA is increasing by the hour. There was a commotion as some INC members and the police clash. Kasunod nito, sinabi ni Tulfo na wala pa umanong pinal na anunsyo kung itutuloy ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nakatakdang official visit nito sa Canada mula Hulyo 1 hanggang 4. Kung ako si BBM, di na ako matutuloy, sabi ni Tulfo. Baka pagbalik niya galing sa Canada ay wala na siya sa pwesto or palasyo. Ang pahayag ni Tulfo ay inilabas kasabay ng nagpapatuloy na mga pangyayari sa EDSA at mga ulat tungkol sa pinaigting na seguridad sa paligid ng Malacanang. Tingnan natin ang reaksyon ng taong bayan. 8,500 ang nag-react. 6,900 ang tumatawa. 1,400 lang ang nag-like. Ibig sabihin, parang katatawanan itong advice na ito ni Ramon Tulfo. Hindi, it does not make sense. Kasi, kung ako si BBM, ituloy ko pa rin ang pagbiyahe papuntang Canada. Nakakahiya. Formal, official invitation ng bagong Prime Minister ng Canada. Tinanggap naman ng palasyo at nakatakda ng paalis. Bukas, o baka mamaya, paalis na siya eh. Tapos nang dahil lang sa rally, ipopospon niya. To me, opinion ko lang ito, mapapahiya siya sa Canadian government na nag-invite sa kanya. Kung sakali man na ipospon nga niya ang kanyang bisita nang dahil lang sa rally ng iglesia, isa lang ibig sabihin, takot na takot siya sa rally ng iglesia. Kung ako ang kanyang advisor, i-advise ko, go ahead, Mr. President. Ilang libo lang, mga meeting. Foreign Correspondents Association of the Philippines. Mga foreign media, nakatakdang luncheon meeting nila kay Pangulong Marcos. Hindi na pinuntahan. Nandun na lang siya sa palasyo, nagmo-monitor sa nangyayari sa EDSA. What does that mean? Kulang sa confidence ang Pangulo sa kanyang liderato. Kung ako ang Pangulo, so what? Kung mag-rally kayo. That's part of democracy yung pagra-rally. Total, hindi naman violenting rally. So bakit ako takot lumabas? I have my police, I have my armed forces with me. I am the commander-in-chief. Bakit ako takot lumabas? Ba't sa kanya takot lumabas? What does that mean? Kinakabahan. Hindi siya kumpiyansa. Baka pati sa men and women in uniform, hindi niya na siya nagtitiwala. So ano sa tingin nyo? Matutuloy ba ang Pangulo magbiyahe sa Canada? Tingnan natin. Hindi ko malaman. But most likely, baka may 50% chance na hindi siya magbiyahe. Ang nakita ko, ang rally ng iglesia, hindi naman destabilization. Hindi para pabagsakin ang Marcos Jr. administration. Ang nakikita ko, ang rally na ito is nakatuon kay Senator Marcoleta. Parang warning lang ito na huwag niyong galawin si Marcoleta. Huwag niyo siyang ikulong. Ganon yung mensahe. Suportahan namin ang advokasya ni Marcoleta. Ikulong niyo man o hindi kami titigil, mag-iingay kami.
tungkol sa nakawan sa pera, kaban ng taong bayan. Yan. Ang issue dito is flood control scandal. At saka ang napipintong pag-aaresto, pagpapakulong kay Senator Marcoleta, yan ang issue. Kapag makita na ng iglesia na hindi na itutuloy ang pagsampa ng kaso o pag-aresto, pagpakulong, titigil na rin ang rally. Kung ituloy nila ang kaso, pag-aresto, pagpakulong, malawakang rally ito. Ilang milyones ang member ng Iglesia ni Cristo. Kaya na ang more or less ngayon, nasa 10,000 pa lang o 10,000 mahigit. Ang nakita kong diskarte, after today, uwi yung nagrally, ibang 10,000 na naman o 20,000. Araw-araw yan. May kanya-kanyang schedule yan hanggang matira ang matibay. So, advice, Mr. President, punta kayo sa Canada, huwag kayong matakot. Makakabalik pa rin kayo sa pwesto, yan ang aking nakikita. Pag may gumagawa ng masama, minsan sobra ang ating patawad. Minsan paulit-ulit na ang pagnanakaw, okay din na. Sobra na po ang ginagawa, tiisin na lang natin. Ako'y naniniwala po na kailangan hate is challenged with love. Make no mistake po, tayo lahat naniniwala, una ang Panginoon, mahalin ang kapwa, magalit tayo sa kasalanan, hate the sin, not the sinner. Ako'y naniniwala, we fight hate with love. Pero ako'y naniniwala, ang Diyos natin ay Diyos ng hustisya, hindi po ba mga kababayan? Nung SONA, halos 1 taon na nakalipas, malapit na po, ilang linggo na lang po SONA. Ang sabi po ng ating mahal na Pangulo ay, mahiya naman kayo! Yung iba po, yung iba ay nagkaroon ng pag-asa. Hoy, finally, after 3 years, yung bali-balita sa kalye na 20% na, 25% na, 30% na, 40% na ninanakaw, umabot na rin hanggang Malacanang ang balita. Nagkaroon po ng pag-asa ang ating mga kababayan. Kasi baka naman, dahil po siyempre, iba pag Pangulo ka, iba pag nasa taas ka. Hindi po ba? Kayo po ay napaka-bless. Bakit po? Ang isang Pilipino, pag sumulat po sa inyong tagapamahala, kahit na saan po sulok ng bansa, nakakaabot. Pag may naaapi na kapatid, nakakaabot at inaaksyonan. Pero minsan sa simpleng barangay captain, minsan sa simpleng mayor o governor, kahit po sa akin, maraming sumusulat at pasensya na. Minsan po, hindi ko natutugunan. Eh lalo pa ho ang Pangulo. Kaya nagkapag-asa tayo. At agad tumilos si Senator Lacson. Nag-privilege speech. Eh nag-hearing na si Senator Marcoleta noon. Sabi ko kay Senator Marcoleta, Sir, bawal mag-privilege speech kapag ka hini-hearing na. Dapat sa hearing. Mabait po si Senator Marcoleta. Sabi niya, aangal ba? Hindi, baka naman makatulong sa atin. So nagkaisa kami sa minority noon. Sige, kahit na bawal ang ginagawa, kung makakatulong sa bansa, kung mahanap ang magnanakaw, kung ang kadiliman ay mabibigyan ng ilaw, okay na. Nag-speech po siya. Na-reveal yung mga ghost. Pagkatapos sinabi, 400 yung ghost, 1,000 na yung ghost. Ang daming in-expose. And then pinalitan si Senator Marcoleta. Nung pinalitan si Senator Marcoleta, ang mastermind ay senador na lang.
Nawala na po lahat ng iba. Nawala na sa departamento, nawala yung secretaries, nawala yung congressman, nawala po yung napakalaking tao na kung siya po ay nagpagalaw nitong lahat. Pero sabihin nyo, kapatid na Alan, bias Hindi po. Si Ombudsman Boying Remulla mismo nagsabing meron mastermind. Sabi po ni Ombudsman, meron mastermind. Ano po ang sabi? Ano po sabi ni Senator Lacson? Walang mastermind. So mga kapatid, malinaw na malinaw po na ang unang nagbigay ng pag-asa sa atin na Pangulo mismong sabing mahiya naman kayo. Hindi na po sila nahihiya. Sa totoo lang po, kawalang hiyan na ang ginagawa. February 4 po, ipepwesto po namin si Senator Legarda bilang Senate President. 30 minutes before 3 o'clock, tumahimik ang buong Senado. Bakit po? Nagtawagan na galing sa mga tataas na opisina at sinabi sa mga senador, hindi na kayo makukulong, bawiin nyo lang pirma nyo. Huwag niyong papalitan si Tito Soto. Yan po ay recorded, yan po ay alam ni Jinggoy Estrada, yan po isisiwalat niya sa tamang panahon. Ang sabi po sa amin, wag lang si Loren. O, hindi na namin tinanong bakit. Sabi ni Loren Legarda, Alan, anak ko lumalaban. So baka yun ang nag-deliver. Lumabas po, di ba? Yung mga Marines. O ano sabi ni Senator Lacson? Sabi niya, hindi nag-deliver, pero hindi sa Malacanang. Kasi Senator Lacson naging witness na rin. Paano po siya naging witness? Yun po ang inalma namin. Kaya nung Mayo 11, dumating po si Senator Bato. Alam niyo po ba, Lunes yon. Sabado, tumawag siya sa akin. Sabi niya, Alan, panay checkpoint na, hindi na ako makakarating. Wala rin naman yung isa. Hindi ko nasasabihin ko sa sino. Sabi ko, Kuya, yung isang yon, pang 14, pang 13 ka. Sabi niya, ganun ba? Sige, pagdadasal ko. Alam niyo po, nung sinabi niyang pagdadasal ko, naramdaman ko. Naramdaman ko na hindi yun yung parang, may pag-asa ba? May pag-asa. Pero tingin mo walang pag-asa. Hindi yung parang, boss, laban, pagdasal natin. Hindi po. Naramdaman ko yung sincerity, ipagdadasal ko. Lunes ng umaga, alas 10 ng umaga tumatawag. Sabi ko, Sen, kung dadating ka, Alan, hindi Sen, gusto ko lang malaman mo kung dadating ka. Eto, Sen, makinig ka. Sabi ko, ano yun kuya? Nandito na ako, sunduin mo na ako. So, napagdasal niya at alam niya tamang gagawin. Akalain po ba namin? Puno na ng NBI ang Senado. Mahigit 20 operatives na sa loob na po ng Senado nakakalat na. Mismong pong si President Cory Aquino nung nagkaroon ng kudeta. Mismong Senate President niya na si Senate President Salonga, hindi pinayagan na kunin si Senator Enrile, former Senate President Enrile sa loob. Pinayagan mag-privilege speech muna tapos nag-surrender. Kahit na naniniwala sa panahon na yon na walang kasong rebellion complex with murder. Ngayon naman po may bagong kaso, plunder complex with campaign donation. Kung pandarambong po ang pag-accept ng campaign donation, hindi po bribery ha, iba po yung bribery. Yung may tatakbo, may kailangang kontrata, eto. Wala pong kailangan na kontrata po, yung mga nag-donate kay Kuya Dante. Wala po. Kung yun po ay plunder, baka kalahati po ng mga nanunungkulan sa gobyerno ay sama-sama na dapat makulong dahil sa mga donasyon. Bibigyan ko ng example ha. Although karamihan dito kapatid, sabihin na natin may iba pang mga sumama. Nung 2016 election, meron pong eleksyon, may isang kandidato nagpapadonate ng lugaw. Okay? Magandang project yon.
Magandang project yon. Pero kung 1 milyon po tayo na nagbigay ng 50 pesos para po magkaroon ng lugaw, 50 million yon, plunder po ba yon? O kayo po, may mga t-shirt kayo. Kung tatakbo po si Kadante, nagbigay kayo ng t-shirt worth 50 pesos. Eh ilan milyon po ang mga kapatid? Sa 1 milyon na lang po nagbigay isang t-shirt, plunder po yon? O, ang kasalanan po ni Senator Marcoleta ay hinahanap niya ang katotohanan. Yun po ang buong katotohanan. Alam niyo po, hindi po ako magpapakahaba. Alam ko pong mahaba ang programa, mahaba ang pagtitiis, pero gusto ko pong aminin sa inyo to. Kaninang umaga, nung pinapanood ko yung video at malakas ang ulan at hindi po umaalis, tapos may konting kaguluhan, nagsisigawan, "We are one." Aaminin ko po sa inyo, naiiyak po ako habang pinapanood ko yung video. Alam niyo po bakit ako naiiyak? 15 anyos po, nandito ako sa EDSA. Maka-Marcos po ako eh. Nung bata po ako. Assemblyman po ang tatay ko, 4 lang silang nanalo sa Metro Manila. Nung grade 5, grade 6 kami po, 3 lang ang suntukan. Pareho kayo ng crush, Crispa Toyota o Marcos Aquino. Yun lang po, yung suntukan sa amin. Linggo-linggo, yun lang 3 ang pinagkakasuntukan. Inuunahan mo ako sa crush ko, mas pogi ka, ako, Crispa ako, Toyota yung mga kakasi ko, o kaya, wala pang Ginebra nun, Toyota pa nun, o kaya, Aquino o Marcos. Pero dumating po ang panahon na kailangan sabihin, tama na. Tama na. Tama na. Tama na. Diba? Tama na. Noong 2023, halos 1 trilyon piso ang DPWH. Ang flood control mahigit 300 milyon. Ang maintenance ng roads, unang beses, 1/3 din ng budget, mahigit din 300 milyon. Usually, 70% ng budget ay bagong kalye, bagong tulay, bagong building. First time po noong 2023. Flood control at saka maintenance. Ang maintenance po hindi pa iniimbestigahan hanggang ngayon. Hindi pa rin po natuwa, 2024, wala pa rin nagsabing tama na. Ganun na naman ang ginawa. DPWH pa lang ho yan, wala pang DOH yan, wala pang Department of Agriculture yan, wala pang BIR yan, wala pang LTO yan, walang smuggling pa yan. At lalong-lalong wala pang kita sa droga yan. Oh. Kaya nung dumating ang 25 na zona, natuwa tayo nung sinabing maya naman kayo kasi ibig sabihin may nagsabi sa ating mahal na Pangulo, Boss, tama na. Boss, tama na. Ano ang problema? Ang problema, nung natutukoy na ni Senator Marcoleta kung sino mastermind, nasabihan si Ping Lacson, tama na, nalalaman na kung sinong ano. Ang problema, nung hindi na namin kinaya at pinalitan na namin si Tito Soto, may nagsabi sa Malacanang, tama na, wag niyo payagan yung mga yan makaupo. Sabi nila, tama na, litisin na. Tama na, litisin na ang ating Vice President. Nangako po kami, fair yung ating pong paglilitis. Eh bakit ayaw po nila isabay ang hearing ng flood control dun sa paglilitis? Selective justice. Diba? Kung sino lang po ang gusto nila. So ang ibig sabihin po, gusto natin maging malapit tayo sa hustisya.
So sa malayo, ang ginagawa nila parang malapit. Pero pag tinutukan mo sa malapit, malayo. Malayo po ang ginagawa nilang hustisya. Kanina po papunta dito, we are one. Pangarap ko at dasal ko para sa atin lahat. Sana po, maging Katoliko, baka pumayag po kayo na makulong si Senator Marcoleta na hindi naririnig ng bansa na karamihan kung hindi tayo lahat ay sumisigaw ng we are one. Okay lang po. Pagkatapos po ni Senator Marcoleta, isa-isay na po kami. Kasi ngayon, dalawa na po ang nawawala sa kasamahan namin. Sinasabihan na si Senator Bongo, lalabas na warrant mo. So 21 na lang. Sinasabihan na si Senator Marcoleta, ikaw na susunod ngayong linggo to. Ilan na lang yon? 4, 20 na lang. Sabi ng ombudsman, maaring 2, 3 senador. 13 na po sila. So yun yung hangarin, nasa 13, pwede na nila convict ang isang impeachable na officer. Kaya, yung iba nating kasama sa EDSA noong 1986, yung pong nagsasabing laban, ay ngayon po hindi lumalaban. Bakit po? Bakit sila hindi lumalaban? Bakit sila hindi sumisigaw na we are one? Dahil gusto nila pag na-impeach ang Vice President, sila ma-appoint at sila naman ang maging presidente. Dahil, bakit naman papayag ang Pangulo na ganun magiging presidente? Kasi ang sabi naman ng Malacanang, sige, mag-agawan na kayo. Wala namang eleksyon eh. Magsatsatsa naman tayo. So, lahat po to ay sa pangalan lamang ng simpleng gawain. Ang gawain ng flood control. Kung wala naman pong flood control, normal po ang ating politika. Normal po, pwede natin sabihin we are one, pero ikaw dilaw, eto puti, eto itim, eto rainbow. Pwede naman po natin sabihin magkakasama tayo eh. Pero bakit po madugo ang labanan ngayon? Dahil iniisip po nung iba, lamunin na natin yung pagnanakaw. Pag tayo naman naging presidente, palitan natin lahat yan. Hindi po mangyayari, kapatid. Kasi pag nadungisan ka na at kasama ka na sa cover up, wala ka ng choice. Itutuloy-tuloy mo na ang pananakit. Itutuloy-tuloy mo na yung selective justice. Baon ka na, hawak ka na nila. Yun po ang problema natin kay Kadante. Hindi natin po problema na makukulong siya. Ang problema natin, hindi siya mahawakan. Ang problema natin, hindi siya madidiktahan. Kaya mga kapatid, sana hindi kayo madiktahan. At sana po, yung mga nakikinig sa kanilang mga bahay, yung mga nanonood, pagdasal nyo po yung nangyayari ngayon. Kung may konti kayong oras at pamasahe, pumunta na rin po kayo dito dahil welcome po kayong lahat. Welcome po kayong lahat. Welcome po kayong lahat. Yung mga nabasa kanina, yung mga papawisan, pag uwi nyo yung t-shirt na to, lalaban nyo, di ba? You will wash it. Pero tingnan yung t-shirt. They want it washed away. Siguro last na po to. Yung mga kasing edad ko at mas matanda, hindi ko alam kung naalala nyo pa yung commercial ng 1980s. Meron pong commercial sa TV kasi nga ang mga tao dumadami na noon sa Metro Manila. Marami po nagtatapon ng basura. Naglabas po ng gobyerno ng commercial. Ang basurang tinapon nyo, babalik din sa inyo. So kapag ikaw ay public official at may desisyon ka at question ng tao, katulad ng ginagawa nyo ngayon,
Katulad ng ginawa nyo sa Malawakan yung rally. Nung nanawagan kayo ng pagkakaisa, nanawagan kayong pakinggan kayo, dalawa lang po ang pwedeng gawin ng public official. Una, mag-reflect, makinig. O nga naman, baka tama sila. Baka nga selective justice, ayusin natin to. Pero pangalawa, double down. Double down, ibig sabihin, yung mali, lalo nilang pagpipilitan na tama. So nakita na ni Senator Lacson na nagkaloko-loko na yung Blue Ribbon Committee, inilagay pa si Erwin Tulfo. Tapos sabi ni Erwin Tulfo, nung siya po ay pinagbintangan ng 18 ex-Marines, huwag kayong mag-alala mga kababayan. Hindi po ako, si Senator Pangilinan ang maghihiring. Pagkatapos naging 13 na sila. Ano po ang sabi ni Senator Erwin? Ang buhay ba natin ay iikot na lang sa flood control? Pagkatapos nung nakawin, ang mahigit 100 bilyong piso, ang trilyon-trilyong piso, sasabihan nyo kami, ang buhay ba natin iikot na lang sa investigasyon? Pero hindi pa ako natuwa dun eh. Huwag na tayo mag-imbestiga. Pero lahat ng manggugulo, ikulong natin yan. Si Marcoleta ang kulit, ikulong natin yan. So, kaya po tayo nandito. Wala pong pupuntahan itong ginagawa natin. Mga kapatid, tingin niyo po ba nagbago na? Ay, okay lang kung pagkatapos ng 1 year at sinabi, mahiya naman kayo, kung nahihiya na lahat, di dapat nagrarally tayo dito para magpasalamat. Pero ang katotohanan po, tuloy pa rin naman ang korupsyon. Ang katotohanan naman namimili. Ikaw, very good ka. Ikaw umamin ka. Ikaw magsoli ka. Sila na lang nagtuturo. Wala na pong daan para sa katotohanan. Sabi nila, hinaharang natin ang daan. Oo. Bakit? Hinarang nyo na yung daan ng hustisya. Di harangin naman namin ang EDSA. Ang sabi nyo, napeperwisyo ang traffic. Totoo po yun. At pasensya na po ang mga napeperwisyo sa traffic. Pero yung gutom araw-araw, dahil ninakaw ng gobyerno ang pera, hindi ba kayo napeperwisyo? Oh. Yung nawawalan ng trabaho, hindi ba kayo napeperwisyo? Huwag nyo po kaming iwanan ko po sa inyo mga kapatid. Huwag nyo po kaming alalahanin. Si Jinggoy Estrada, si Senator Bato, si Senator Legarda na hindi nakaupong unang Senate President na babae, si Senator Amy Marcos na kung saan dapat na-enjoy niya ang pagbabalik ng Marcos sa Malacanang pero pinili ni Amy lumaban kasama natin. Si Senator Pia na ang kanyang pinaglalaban, pamilya, anak, kababaihan. Pero isipin niyo po, kung hindi pa niya sinundo yung 18 Marines, hindi pa papasukin sa Senado. Si Senator Padilla, na nilalait nila, kulang daw sa kaalaman. Pero siya po, malinis ang puso at nung sinabi nandyan ang Marines, kahit po sino humarang, hindi pwede papapasukin po. Kanina, pagkatapos sigaw yun yung VR1, sumisigaw po din. Walang manggugulo, maayos lahat, di ba? Ang mga polis, mahal natin sila, ginagawa nila trabaho. Pero sabi sa konstitusyon, ang pinakamataas, hindi presidente, ang pinakamataas sa isang demokrasi ay ang taong bayan. Sabi ng iba, huwag nyo idamay ang Diyos. Hindi po nakalagay sa konstitusyon with the aid of the Almighty. Sabi po sa konstitusyon, tayo'y maka-Diyos. So mga kapatid, tuwing sisigaw kayo ng We Are One, sana maalala ng bawat Pilipino. Anuman ang ating edad, anuman ang ating kakayanan, anuman ang ating trabaho, anuman ang ating sport, anuman ang ating kapansanan, anuman ang ating religion, sana dumating ang araw na lahat ng Pilipino ay pwedeng sumigaw ng naging kasangkapan ang Blue Ribbon Committee para baluktutin ang batas.
imbis na para ito'y gamitin para lumabas ang katotohanan. Sayang, Senator Lacson. Kasi alam mo, kung yan ay pinagpatuloy mo, sana yung lifelong struggle mo against corruption tumatak sa'yo. Who knows? Baka ikaw pa naging choice for president sa susunod. Pero hindi, sinira nyo eh. Sinira mo. Ang ginawa, you bent the law. Kaming lahat po na nagbigay ng warning, bakit ganyan na ang budget ng DPWH? Pero nagkulang po kami. So ang question, since SONA last year until now, ano ba nangyari? Ang problema po, imbis na ipaglaban ang batas, imbis na po na hanapin ang hustisya, imbis na ipaglaban ang katotohanan, binaluktot ang batas. Bend the law. So makikita po natin, yung Blue Ribbon Committee, maganda umpisa sa ilalim ni Senator Marcoleta. Hindi po perpekto, wala pong perpekto. Tandaan po natin mga kababayan ha, kay Senator Lacson mismo or kay Senator Marcoleta po mismo, pag nagsimula ka mag-imbestiga, daan bilyon, trilyon piso ang umiikot sa mga bulsa na kumita na dito. So sabihin nyo po, sa 2 taon, 700 billion pesos. Sa 10%, 70 billion pesos yun. Sa 20%, 140 billion. Doon pa lang. Marami pang ibang pagkukunan ng pera. So, gumagalaw po yung pera. Yung mga kumita na yan, ayaw nila na lumabas yung katotohanan. Pwera pa yung kapangyarihan. Kasi pag nasa kapangyarihan ka, hindi mo lang ginagastos yung pera para pagtakpan, tuloy-tuloy din po ang pagkita o tuloy-tuloy pa rin ho ang corruption. Ano nangyari nung pumalit si Senator Lacson? Nung umpisa, lahat nanonood, kami, benefit of the doubt. Nung una, medyo nalihis lang, napunta sa Senado. Sige po, kasi dapat wala tayong sinasanto. Pero pakonti-konti po, naging malinaw. Na kung titignan mo po, yung dating malinaw kay Senator Marcoleta, naging malabo. Ano po yung ibig ko sabihin maging malabo? Nakita na ang Malacanang, nakita na si Senator Lacson, nakita na dun sa DOJ pa ata, tapos naging ombudsman kay kagalang-galang Boying Remulla, para bang may konting, nung umpisa parang konti eh. Ngayon malinaw na may coordination. Pag sinabi ni Senator Lacson, dito dapat papunta, biglang nandyan na po yung kung sino man prosecutor or USEC o sa DOJ. Imbis na i-testing mo yung witness, itago yung affidavit at i-testing kung siya talaga sumulat nun, gusto basahin yung affidavit lang. At pagkatapos dadalhin sa DOJ. Ang dami ko pong detalye na pwedeng sabihin at sa tamang panahon. What's the main point? The main point is, the Office of the Ombudsman, and don't get me wrong, I am one of those who watch the career of Ombudsman Boying Remulla. And like any other Philippine politician, he has done great things, and there are some things I disagree with. And when he said, wala tayong sasantuhin dito, you know, that was scary for many, but it has to be done. Pero ano nga po ang nangyari sa pamamahala ni Senator Lacson? Si Senator Lacson na nagsabi, dito ang direksyon, eto sasabihin. Nung may nabanggit ng mga pangalan, siya na magsasabi, eto sinabi ni Yusek Bernardo, meron delivery pero hindi sa Malacanang, sa ganito. Di ba? So, naging kasangkapan ang Blue Ribbon Committee para baluktutin ang batas. Imbis na para ito'y gamitin para lumabas ang katotohanan. That's why nung May 11, nagkapag-asa, hindi dahil sa akin, hindi dahil ako'y naging Senate President, kung hindi dahil yung bagong minority, bagong majority na galing sa minority ay nagsabing 3 ang ating priority. An impartial impeachment, lumabas ang buong katotohanan sa flood control, at i-address ang problema ng ekonomiya. And I am concerned that it is not only the truth regarding corruption, regarding the flood control scam, regarding many other scams that is being withheld from us. The true state of our economy, ang tunay na pananalapi ng ating gobyerno, magkano na yung utang, anong gastusin, mabagal ba, mabilis ang paglabas ng DBM ng projects, kamusta po ang ating mga government contracts, yung spending. Maraming businessman ang nagsasabi, 20-30% na ang baba
ng kanilang sales or ng income or ng tama sa kanilang negosyo. Maraming negosyante nagsasabi na even when the US announced na magkakasundo na sila ng Iran at ng Israel ay lalong hihirap at the end of the year. So there is a lack of honesty. But it is more than a lack of honesty. There is cheating, stealing, lying. So today, the government is facing protest. And they can do two things. Double down. Kami tama, ikulong na lang kayong lahat ng makukulit. Tandaan nyo po, hindi ordinaryong kaso to. Hindi na to yung mga cyber libel na makikita nung una. Sabi ko, ba't yung NBI ngayon? Naging Commission on Cyber Libel, yun na lang. And then, pagkatapos, nakita nyo po sa Senado kung anong ginawa. So, nakita na po natin na marami na pong ginawang attack dogs. Maraming institusyon ang tinatamaan na. Kaya napaka-importante ng Korte at ng Supreme Court. Again po we're not against the full application of the law. Lahat ng dapat managot. Pero hindi naman pwede pong medyo aayusin para non-bailable para mabawasan mga senador. Para hindi na pwede mag-participate. Tapos pagkatapos sasabihin, pag kumampi doon, absuelto na. O wala ng kaso. O non-bailable na. Pag dito, hindi. O, hintayin natin si Jinggoy Estrada kasi siya nagsabing may ebidensya siya at hiningi niya na sa tamang panahon siya maglalabas. Pero let's assume good faith. Let's say tama si Ombudsman Boying na walang deal. Sige, hintayin natin. But the point is, bakit po sinasabi ng Ombudsman meron mastermind? Pero bakit nahuhuli? Di ba kung may mastermind, dapat inilabas na kung paano siya naging mastermind tapos kinasuhan. Pero bakit po sinasabi ni Senator Lacson walang mastermind? Napakagaling naman po kung ganong kalaking anomalya, ganyang kalaking corruption tapos walang mastermind. At mukhang yung mga nagiging state witness. So ngayon, biglang si Secretary Bonoan pagkatapos sabihin wala siyang kilalaman kay Senator Jinggoy, biglang gagamitin ngayon sa kaso ni Senator Jinggoy at sa iba pa, kulang na explanation eh. Tapos ang nag-testify na para sa kanila si Senator Lacson na. Tapos sasabihin ni Senator Lacson para sa 2028 to. Sino ba po sa amin, sa grupo namin ang nag-iisip ng 2028? Samantalang sa grupo ng majority ngayon, alam naman natin nag-uunahan, nilo-launch na nga ang pagtatakbo. Sayang Senator Lacson. Kasi alam mo kung yan ay pinagpatuloy mo, sana yung lifelong struggle mo against corruption tumatak sa'yo. Who knows? Baka ikaw pa naging choice for president sa susunod. Pero hindi, sinira nyo Sinira mo. Ang ginawa, you bent the law. Diba? May agenda. And who are you protecting? What are you, why? After years, diba? So, ito po ang problema. Yung ibang mga taga-Malacanang lalong tumatapang. Bakit? Kasi yung Senado na last bastion of democracy, siya pang nagamit para lalong magkaroon ng injustice. So kung pakonti-konti itong mga institusyon na to, DOJ, NBI, di ba, minsan ginagamit ang kapulisan, paggamit po sa iba't ibang mga ahensya ng gobyerno, hindi lang para sa corruption, pero baluktutin ang batas. So mga kasama, I ask you today, number 1, prayer po. Prayers move mountains. Number 2, participate in your way. If what you can do is pray, then pray. If what you can do is pray but also post in your Facebook, in your Instagram, sa kahit anong social media, meron kayong WhatsApp, Viber groups, imulat ang ating mga kababayan sa nangyayari sa ating bansa. Sa inyo na nandito lang sa Greater Metro Manila at mapapakita nyo yung boses nyo, sumama po sa ating po mga kilos protesta. Let us support and let our voices be heard. Now, if hindi kayo makakapunta sa EDSA, pero meron kayong maliit na community, magtipon-tipon po kayo. Kaya 10, 20, 30. I-post nyo sa social media. Bakit po to importante? Dahil sa bawat action, may reaction. I-interpret na naman to ng ating gobyerno na tama ginagawa nila. Na yung pananakit ay nagwo-work. Na pwede nalang arestuhin at kasuhan ng non-bailable ang kahit sino. Pakonti ng pakonti po ang inyong mga lingkod sa Senado dahil sa ginagawa nila. So nung nakulong nila,
at kulang yung protesta kay Jinggoy Estrada, na-predict nila yon, natakot yung iba natin mga kasama. So ngayon, sinusubukan naman nila kay Senator Marcoleta. Sana po hindi tayo pumayag kasi mali talaga. Mali talaga po, kahit anong tingin nyo. Sabi nung iba, ipaubayan nyo sa korte. Alam nyo po, pagka yung batas ay binabaluktot na at ginagamit na ang ating legal system, hihina yung ating mga institusyon. Again, 40 years after EDSA. That's what happened during martial law. At the start, sabi nila, may disiplina. At the start, na-address ang mga problema sa ating bansa, na check ang ating mga oligarchs, nabigyan ng check ang armed struggle. Pero tignan nyo po anong nangyari later on. Nagkaroon ng cronies. Nagkaroon ng maraming exemption. Pag mayaman, walang batas. Pag mahirap, kailangan sumunod sa batas. Kaliwat kanan ang human rights violation at pagkukulong. At tapos nangyari, lalong lumaki ang armed struggle. Because pag nagkaroon ng injustice, iba-iba tayo ng takbuhan. Some run to prayer, some run to religion, some run to armed struggle, some run to the streets. That's why ang pakiusap ko sa ating law enforcers, not only maximum tolerance, respect the right for peaceful processes and peaceful protest. Ang hinihingi po natin ay sundin ang Constitution. Kaya ang hinihingi natin ay peaceful protest. Pero napaka-importante po mga kababayan na maramdaman ng gobyernong ito na mali ang kanilang ginagawa. Na hindi tayo parayag na pagtatakpan po ang katotohanan. Injustice. Sabi po nila, we are obstructing justice. Hindi po, we are obstructing injustice. Pag injustice na po, kailangan iharang na natin ang ating mga katawan. Kailangan magsakripisyo na po tayo. Kailangan po handa tayo sa kahit anuman kinakaharap natin. Bakit? Kasi po patapang ng patapang yung mga nagnanakaw. Patapang na patapang po yung cover up. At kita nyo po madalas tahimik na ang aming grupo. Pero tuwing tatahimik, hindi lang bagong issue. Hindi lang yung impeachment na lang, wala nang iba. Parang palalabasin pa nila na yung May 11 hanggang June 16 ay kasalanan ng isang grupo na gusto lang maging malaya ang ating bansa, na gusto ang katotohanan ay lumabas. Bakit wala nang gulo ngayon sa Senado? Kasi happy na po ang Malacanang sa sitwasyon sa Senado. Nanindigan si Ombudsman Jesus Crispin Remulla na hindi niya iniutos na hanapan ng kaso si Senador Rodante Marcoleta kasunod ng puna ng mga taga-suporta nito. Pinabulaanan din ni Remulla na pinag-iinitan si Marcoleta. Sa harap ng kilos protesta ng grupong Iglesia ni Cristo o INC bilang pagsuporta kay Senador Rodante Marcoleta na sabi ng Ombudsman ay kakasuhan ng plunder ngayong linggo. Pagdidiin Ombudsman Jesus Crispin Remulla, hindi nila pinag-initan si Marcoleta. Today, there's a big rally or commotion in EDSA. And of course, our friends from the INC are the ones who instigated it. Due to a feeling that they have that Rodante Marcoleta was being singled out among other people. And we all know that that is not true. Hindi raw niya iniutos na hanapan ng kaso ang senador. Matatanda ang lumutang ang pagtanggap ni Marcoleta ng 75 million pesos sa investigasyon ng Commission on Elections o COMELEC na hindi niya idineklara ang donasyon o regalo sa kanya noong kongresista siya at bago siya tumakbo bilang senador sa eleksyon 2025. I never instructed anybody to conduct that investigation. It was brought up by I don't know what team, and the work was good, so I said, we will file the case. Tama naman, di ba? When the evidence presents itself in front of you, you might as well bring it to court. Lalong-lalo na, ito yung example na gusto ng tao. Mataas man o mababa, tatamaan sa atin pag mali ang ginawa. Dagdag pa ng Ombudsman, hindi rin daw totoo na namimili sila ng kakasuhan dahil sa kasalukuyan may ginagawa silang preliminary investigation laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Yung kaso po ni former Speaker Martin Romualdez is getting stronger by the day.
Ayon sa Ombudsman, tuloy pa rin ang pagsampa nila ng kaso ngayong linggo na mismong kay Marcoleta daw nang galing ang ebidensya dahil inamin nito na tumanggap nga siya ng 75 million pesos. Kung ang pinaglalaban po ng mga taga-INC ngayon sa EDSA ay transparency and accountability, yun din ang pinaglalaban ng Office of the Ombudsman. It's hard to see kung saan po nanggagaling si Senator Marcoleta dito dahil yung kaso mismo ay yung ebidensya mismo na ginamit ng ating mga investigador ay nanggaling din po sa kanya. It is our mandate to investigate and prosecute cases. And once the evidence is there, and in this case, the evidence was amply supplied by the respondents themselves, our hands are quite tied here. Muling inulit ng Ombudsman ang paliwanag kung bakit plunder ang ikakaso nila laban kay Senador Rodante Marcoleta. Gayong sabi ng mga taga-suporta ng senador, hindi naman pera ng gobyerno ang 75 million pesos na tinanggap nito. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, hindi lamang pera ng gobyerno ang pwedeng sangkot sa kaso ng plunder base na rin sa nakasaad sa Republic Act 7080 o batas kontra sa plunder. Turing na ordinaryong kagandahang loob, kundi korupsyon na para makakuha ng pabor mula kay Marcoleta. Hindi rin daw dapat ito itinuturing na normal para sa mga pampublikong opisyal porket walang sinabing hinihinging kapalit. Umabot ho ng 75 million pesos ang kabuuan ng mga supposedly donations sa kanya. Bawal tumanggap ng ganun kalaking kahalaga ng pera. Mariing tiniligsan ni Senator Amy Marcos ang kasalukuyang administrasyon sa isinagawang rally kahapon ng isang religious group sa may EDSA White Plains. Isa ang presidential sister sa mga nakiisa at nagpahayag ng suporta sa isinagawang protesta. Sa kanyang speech, mariing kinundina ni Senator Amy ang kasalukuyang administrasyon at tinuligsa ang nakatakdang pagbiyahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. patungo sa Canada para sa kanyang official visit doon. Gobyernong tulog, lasing sa kapangyarihan, sadyang pipiliin pa bumiyahe, makihalubilo sa Canada, sa mga dayuhan sa Amerika, habang ang Pilipino ay nagdurusa sa gasolinang hindi abot kaya, pagkaing ginintuan at napakahirap na buhay. Wala silang pakialam. Pagkat itong gobyerno ay bangag, walang malay, nagkukunwaring hindi nakikita ang 10 ton na ebidensya, ang 12-12 testigo, ang 18 higit pang mga Marines. Pilit akong humabol kasi hindi ko kayang hindi kayo samahan para isigaw sa buong mundo, we are one! We are one! We are one! Talaga naman, walang umuuwi, walang natutunaw sa ulan na pinadala ng langit. Walang uwian ito. Kasuklam-suklam